precious project. Tama ba? Kasi sa kasaysayan ng pangungontrata sa buong Pilipinas, marami sa inyo ang nangungontrata at nakaka-experience na ang lagi natin kinukwenta is ROI. Tama po ba? Return of Investment. Tayo po, pag tinanggap natin itong project na to, dito tayo pumapasok sa tinatawag nating Help Filipino People. Kasi ito, pagtulong sa mga tao. Kasi kagaya ng pinagdadaanan natin ngayong mga kalamidad. So lahat ng project natin, nakatuon tayo sa pangangailangan. Okay? Uulitin ko po ulit at palagi ko sinasabi ito. Bago tayo pumunta o mag-award o mag-kontrata tayo, kailangan klaro tayo sa given. Ano ang given? Uulitin ko ulit ha. Ayoko, babalikan nyo ko na hindi nyo naiintindihan. Okay? Ano ang given? Ang given natin, once na in-award sa atin, ang tawag yan component. Okay? Kung ako, isang region, ano bang ibinibigay sa akin? Yung paggawa ng hospital. Yan ang given. Itong hospital na to, ito yung pagtulong sa tao. Okay? Ito yung walang bayad, walang billing. Di ba? Meron po ba kayong alam na hospital na wala hong billing? Di ba? Walang makakagawa po noon. Okay, maraming dumaan na issue na hindi totoo, totoo ba to? Di ba? Kailangan ba natin patunayan na may nagawa na po tayo? Okay, so ang given natin, hospital. Okay, pangalawa, ang pangalawang given natin, ano? Yung tinatawag nating barangay shelter. So ang barangay shelter, sa isang region, katulad ng Region 1, tinanong ko si governor ng isang araw, ilang barangay meron kayo? 754. Sa isang barangay, may mga pangangailangan yan. And this is 14 project na nakaloob kung ano yung mga project na ibibigay natin sa kanila. At ito'y tumutugma sa mga pangangailangan ng bawat lugar natin. So pag tinanggap natin to, ang tawag sa atin, developer po tayo sa bawat barangay na gagawin natin. Yun po ibig sabihin ng given. Kailangan klaro tayo, ang pinapasok natin, gagawa tayo ng hospital, gagawa tayo ng barangay. Okay? Barangay shelter. Na pinag-uusapan sa shelter natin, hindi lang pabahay. Trabaho ni nanay, trabaho ni tatay, at higit sa lahat, hanap buhay or sustainability kung paano mabubuhay ang isang barangay. This time, sa sobrang kahirapan or poverty na nararanasan natin, ang 50 pesos, pinagkakasya yan ng isang pamilya na 5 kumakain. Kaya maraming pumupunta sa Manila, di ba? Kasi hanap buhay. So, hindi na nila na-appreciate sa bawat lugar nila na pwede pala silang mabuhay, pwede pala silang magkaroon ng bahay, o ipagpapatuloy natin ang pagtatanim natin as part of the agriculture na tinatawag natin. So, sana, this time, okay, i-appreciate natin kung ano ang meron tayo ngayon. Okay? Pangalawa, even yan ha, ano ang problem natin? Ito yung problem, mula nung hinandel ko to, katakot-takot ba, issues, alam mo yun, kailangan ko patunayan, di ba? May nagawa na ba tayo? May pondo ba tayo? Okay. Tayo, uulitin ko, kaya may problem tayo, to look a contractor na merong capability and capacity. Bakit? Kasi po, ang ipinapasok po natin dito is EPC. Okay? Ibig po sabihin nun, Engineering, Procurement, Construction. Ibig po sabihin nun, ang responsibilidad ng isang contractor, kailangan ang lupa natin i-reclassification natin. Okay? Pangalawa, kukunin natin ang mga permit. Okay? Tatapusin natin ang concept, yung master plan, and feasibility study. Kasi bakit? Paano tayo kukuha ng pondo kung hindi natin i-classify yun? Kailangan natin compliance po. Kasi po, para mas madali natin maunawaan, ang project natin, RFO project. Okay? Ibig sabihin nito, pre-selling side. Ibig sabihin, mula una hanggang dulo tatapusin mo.
tinitignan ko kayong mga contractor, sanay po kayo sa bidding side. Ang tawag yan, RFO project, get ready. Kaya nasasanay tayong mga contractor na mag-approve kasi ayaw natin kahihirapan. Kasi nga naman, pag nag-bidding tayo, get ready ang municipality. Di ba? LGU municipality. So, ready rin ang FS kasi may pera. Pag may pera, kung saan dina-download ang pera. Okay, so magkakaroon ng bidding, may gastos yun. Magkakaroon tayo ng COA, NPP, Notice to Proceed, then Progress Billing. And based on evaluation from the COA, out of 100%, okay, na pera na dina-download, ang natitira na lang pera natin is 45%. Bakit? Hindi ko na ho sasabihin, kayo na ho nakakalam. Saan napupunta? Ha? Saan napupunta ang pera? Kaya ang nangyayari, ang mga kontraktor natin, ang nagsasuffer. Kumikita na lang sila ng 10 to 12% kasi kailangan bawian nila. Kasi malaki ang na-approve nila. So yun ang nagiging problema. Ang masakit pa nito, tanggap na nga ng kontraktor na magkaroon ng down payment, nahihirapan pa sila sa paniningil, progress billing na tinatawag po. Tama ba? So ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng jungling funds. So instead na 100% i-focus, hindi nagagawa ang isang project. Okay. Ngayon, ano ang kaibahan natin sa kanila? Ang kaibahan natin sa kanila, tayo, pre-selling construction. Kwentados, kweras mo kung magkano ang gastos mo. Saka dito sa project natin, open tayo sa SOP. Hindi ito katulad na pag nagbigay kami ganito, underground, walang resibo. Lahat may resibo. Out of 100% ng pera na ilalabas, 12% lang ang lalaroin nyo doon. Dapat mapaabot nyo ng 18% para kumita ang contractor ng 30 to 35%. So, ibig sabihin nun, si contractor, pag nakuha ang fund, 100%, malaking tipid. Anong tipid ninyo? Number 1, tax-free. Wala po kayong tax. Make sure lahat ng contractor, update lahat sa BIR. Okay? Number 2, makakatipid pa kayo saan? Sa lahat ng mga supply. Kasi direkta po kayo i-endorse sa factory po. So, ang laking bagay yun. Ngayon, doon sa 12% na yun, nakadepine na kung sinong babayaran nyo. Yung mga taong nagservisyo at tumulong bago yung marating yan. So, diyan pumapasok ang head facilitator, head management, at the same time, papasok lahat doon. Okay? So, ang punto ko dito, kailangan maintindihan natin yung pinapasok natin. Wala po tayo sa site na bidding site. Nasa EPC po kayo para aware kayo. Okay. Dalawang klase ang EPC. Ang EPC 1, ako ang proponent, ako ang permit, ako ang concept, ako ang master plan at feasibility study. Pag natapos ko, bayaran ako ng gobyerno. Okay. Yung pangalawang EPC 2, kagaya ng ginagawa ni Ramon Ang. Ako ang mamungontrata, ako ang gagastos sa development funding. Pero, pag natapos ko ang Skyway, hanggat hindi ako nababayaran ng gobyerno, ako ang pakikinabang. Ako si Ramon Ang. Ganon ang EPC 2. Okay? Marami kayong naririnig. RAP, turnkey, PPP, BOO, di ba? Marami kayong naririnig yan. Ito is the partnership with the foreign investor. So, ibig sabihin, kailangan i-clear natin ano yung pinapasok natin. Ito pa issue. Marami kasi tayong nagiging experience na nakasanayan natin. Tatlo dito sa Pilipinas ang LGU provincial. Di ba? LGU municipality. But this time, sa pagkakataon ng pangungontrata, ngayon lang mangyayari ang LGU barangay. So, ibig sabihin, ang debt factor natin is LGU barangay. Kaya pag may lupa tayo, i-donate natin sa barangay. Okay? Kasi magiging government na yan. So, yun yung kailangan ko i-clear sa inyo. Bakit kailangan natin ng given problem? Capable and capacity. Okay? So, yan yung mga bagay na kailangan clear tayo bago natin tanggapin ang awarding. Okay? Pangatlo,
Given problem solving. Anong isusolve natin? Dahil busy tayo, kailangan may gastos tayo saan? Sa reclassification, sa permit, ano ba yung mga permit? Dadaan tayo sa TESA, dadaan tayo sa DOH, dadaan tayo sa Department of Tourism. So may mga susunod tayong documentation na kailangan personal natin siya aasikasuhin. Okay? So, given, problem, solving, and solution. Doon papasok yung eto na yung pera ko. Kasi marami akong na-experience na ang mga kontraktor, pondo muna bago ako pumasok. Do you think pwede ba yun? Wala yun. Meron ba kayong kahit private, wala akong ganun. Okay? So tayo, iba po ang concept natin. At ito, under the compliance of the government. Okay, tapos na tayo, clear tayo din. Yung pangalawa, kung tayo, sa-assign na tayo, ibibigay sa atin, JM Sabin. Ano ang next natin? Magsisimula na po ang trabaho ng head facilitator, management, and the JM Sabin to cooperate para masimulan na natin ang forum for the technical contractor. Kung sino man ang magiging GenCon, maraming know-how, maraming tanong. So, bibigyan natin sila ng time. At gagawin natin ito kung saang region kayo located. Pangalawa, magkakaroon tayo ng meeting o pag-uusap regarding sa barangay. Kasi ang barangay, kailangan natin matulungan sila. Kasi sila ang magbibigay ng resolution, barangay council. So, pag sinabi barangay council, hindi lang si chairman, si kagawad, lahat ng team. Kasi dadaan po tayo sa Sangguniang Bayan. So, clear po tayo doon. So, yan ang magiging rason natin na magsisimula. Okay. Yung pangatlo, paano mo malalaman na itong project para sa inyo? Ito lang ang mantra. Ang tawag dito, physical, emotional, and financial. Pag sinabing physical, nandun na yung know-how. Nandun na yung galing mo. From the quadruple, di ba? Sa lahat ng project, nandun na tayo. Yung pagiging, talent, experience, turnover, nandun na yung personality mo. Alam mo kung saan lang tayo mag-combatant, kaya tayo tatagal dito? Because of emotional. Ano yung emotional? Kasi, kailangan ang gagawa ng project ng hospital at barangay, kailangan meron heart. Okay? Merong good heart. Hindi pwedeng kita-kita lang. Kailangan may malasakit tayo. At higit sa lahat, hindi pwedeng hindi rin tayo ready sa financial. Kasi sa lahat ng pagninegosyo, hindi pwedeng wala kang kapital. Sisimplihan ko lang, kahit hostess tayo, kahit nagbebenta tayo ng laman, namumuhunan tayo ng lactasin. Tama po ba? A simple explanation. So, walang negosyo na walang puhunan. At yung puhunan na yon, ipupuhunan nyo yan sa project nyo. Kasi, katuwang mo kami, hindi na oras, panahon. Bakit ganon? Kasi, ang magiging best partner mo dito, si chairman. Si chairman, walang capacity. Kaya ang magiging kapitalista dito, si kontraktor. Bakit si kontraktor? Kasi si kontraktor ang kikita, di ba? Si kontraktor ang kikita ng 30 to 35%. So, yun ang mas maganda sa magiging gawin natin. So, again, okay, kung ito yung mga kailangan natin pag-isipan ng mabuti, pwede pa tayong matras, pwede tayong tumuloy. Yan ang magiging formula natin. Given, problem, solving, and solution. Ano ang next formula ng personal natin? Physical, emotional, and financial. So again, any question po para at least to call the next speaker natin na makakapagbigay the Q&A and the behind of the project. Okay? So maraming salamat po. At least congratulations po. Sa dami pong the services for its customers and neighboring premises. And now, Governor Suharto D. Moderato believes is continuing this legacy of providing affordable, if not free medical services
to the people of Sultan Kudarat. The force total 399 bed capacity new provincial hospital sits on an area of about 3.3 acres and will house buildings such as vector squatter, water building, powerhouse, wastewater facility, mortuary, dialysis, dietary, oxygen generator, lead building, which are currently under construction, and the first hospital in the region with escalator and elevator. This is also the first hospital in South Saint-Jean with one hospital command center and also houses the Malasakit Center where indigent patients can easily access financial medical assistance. This was given by President Rodrigo Roa Duterte through Senator Christopher Lawrence Bongo, and the province is deeply honored as it is one of the very first Malasakit Center where the new HKPHs will be manned by competent medical professionals and other hospital staff to render specialized and people-oriented services. It will also be equipped with state-of-the-art medical equipment in facilities such as 8 beds medical intensive care unit, 15 beds neonatal intensive care unit, 4 operating rooms with state-of-the-art equipment, with brand new mechanical ventilators for the intensive care units, laparoscopic machines, digital fluoroscopy and ceiling mounted X-ray, floor mounted X-ray, response system for medical energy management, bronchoscopy, gastroscopy machine, to the X-ray machine, ultrasound machine, electroencephalogram machine, electromyograph machine, equipment for RT-PCR laboratory, and plasma sterilizer. Completing the that is life structure and believed to be one of the biggest provincial hospitals in the country and is really time to be a medical tourism facility. The new SEPA is expected to cater to more than 500,000 population of the province and will also open its doors to the customers of the various cities and provinces and its extension. A least endeavor is a customary commitment from the provincial government of Sultan Kudarat on upholding its mission of a young center, safe and resilient Sultan Kudaratans, enjoying quality life to the fullest. Pasensya na kayo sa konting alala lang. Itong project natin, alam kong nagugulat kayo kung bakit ganito ito. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng story. Paalala na sa mga kontrakto. Ano kung magaganda kayo mga kontrakto. Bago mangyari ito, last 2017, I create 800 contractors in Sultan Kudarat. Akin ang pamasahe, akin ang accommodation. Ang pamasahe ko Bacanfort, ng Manila ko dyan sana. Accommodation, unang hotel. Kasama pa yung mga asawa yun. Kasama yung pangatlong asawa. Oo, di nawawala sa kontrakt. Tama ba? Ha? Hindi malaki. Malaki damage. Tandang 800 contractors. Ito yung history ko na tayo nyo. Isisya ko lang. Sa pangyayari ganito. Dito sa Manila, nag-invite ako Prophet Philippines na 800 contractors. Spend Bacanfort LTK. Pati pangasawa. Mga anak. Spend hotel accommodation. Kaya na po ng ginsan I spend pagkain nila. I spend akin ang venue. For 3 days. Alam mo kung gaano gusto ko? 5 million. Sa awa ng Diyos, isa lang nanalo. Kuya, ano ba? Marisya, ano pa? Totoo ba yun? Tayong mga... anyway, natatawa ko kasi ako, hindi kasi ako Filipino citizen. Pero ang blood ko is Filipino. Nananagado ako
Pinarulungkot ako sa mga kontraktor. Sorry sa mga kontraktor natin na nung ko naranasan na kontraktor manluloko ka lang. Saksakan ng manluloko, saksakan ng ingot. Ito ng pera. Alam mo na tayo ko itong design, everything. Na walang kontraktor na tumulong sa akin. Yun ang totoo. Alam nyo, naitayo ko ito from na-design ko ito. Alam ko magagaling yung mga kontraktor sa Pilipinas eh. Full package, may mga architect, may mga engineers. Pero ako lang katapat mag-isa. Alam mo, ang design ko, siguro hindi kayo maniniwala, din ko nag-graduate ng school, yung design ng hospital. Ang nakita nyo ngayon, ng Sultan Kudarat Provincial Hospital, di pa yan nag-graduate ng school. Di pa kayo matcha-challenge? Di pa yan nakatapos ng high school. Ganun ako magminto, mag-ugis, magbubog ng bala. Kasi walang ang kontraktor sa Pilipinas hindi pwede po katiwalaan. Always pera. Bakit? Nabubuhay pa sa pera? Ang tawag doon sa kontraktor, mga manluloko. Wala akong nakita, wala nakatulong sa akin ng kontraktor. Malaysiano pa. Yan ang totoo. Alam mo tumulong sa akin ng mga laborers? Iglesia ni Cristo. Sino Iglesia ni Cristo? Malaman. Kasi ang Iglesia ni Cristo minum. Yun ang totoo niyan. Ngayon, yan, nakita nyo ano? Balik. May history kasi yan eh. Dito sa akin, makikita yung araw at saka ano. Bakit nagkaganon? Kasi tinagalo ko ang Muslim at saka Christian. Symbolic. Dapat yung moon tapos star. Pero pinagalo ko cross. That's why yung hospital na yan, hindi lang pang Muslim, pang Kristiyano. Maghanap kayo sa buong Pilipinas na hospital na walang bayad. Maghanap kayo. Nakita mo? Ayan. Maraming umaayaw. Bakit pinaghalo ko ang Muslim at saka Kristiyano? Yun ang ibig sabihin doon. Di ba kayo, taga Luzon, kinakabahan na ang gagawin niyo yung hospital walang bayad? Anong klaseng taga Luzon tayo? Ngayon, itong history na sinasabi ko na sa inyo, it is a part of the pattern of a Filipino customary. Pero nawawala na yun. Customary ng hinahangad natin, kapayapaan. Alam nyo ba, dyan sa mga, for a matter of 20 kilometers away, dati pinagpapatayan din hindi na. I was the one who enlightened them, sumuko sa gobyerno. Mga ISIS. Akong gumawa niyan. Kaya wala ng patayan. Ngayon, kinukumbinsi ko kayo sa Mindanao. Mindanao is a peaceful country rather than Luzon. Rather than Cubao.
Sige nga. Ako, natutulog ako sa lansangan, hindi ako sanay mag-hotel. Pero walang kumukurot sa akin. Pero sa Cubao, delikado. Papatayin ko sa stick lang. Sige nga, matulog kayo sa lansangan sa Cubao. Delikado. Ngayon, itong hospital, one at a time throughout the Philippines ito. Kasi ito, tinatasan ako yung pundo namin ng retirees na invest muna to create hospital from Region 1 to 12 sana. Akala ko 12 regions na tayo. 70 regions na pala tayo. Hindi ko alam yun. 17. So, maraming problema. Ang hospital natin is Medical Tourism Hospital. Medical tourism na tutulong sa mga retirees. Tutulong sa inyo. Pero sa amin hindi tutulong yan. Kasi kami may bayad. Kami nagbabayad yan. Kami nag-create, pero kami may bayad. Nagbabayad kami. Kayo, hindi. Yun ang kakaibahan eh. Lugi kami. Nagtayo kami hospital, kami pa magbabayad. Pero kayo, hindi magbabayad. Free. Kahit isang taon pa kayo, 2 taon pa kayo mag-medication dyan. Huwag na kayo umuwi. Oo. Sino magbabayad ng doktor? Ha? Sino magbabayad ng doktor? Kami. Okay. Ka-funder kayo din. Kami ang mga retirees sa US. Association of Retirees of America. Kayo mga Pilipino, kasi hindi ko Pilipino, retirees, nag-create kami ng hospital para suitable sa sakit namin. Oo, kasi... Ngayon, pagdating namin dito, we spend 250,000 magbabayad kami dyan. Amin po hospital, magbabayad pa kami. Kayo, sige nga. Magagawa kayo ninyo yan? Hindi. Ang Filipino customary, nagbayad, naglagay ako dyan, pala akong bayad. Tama no? Instinct ninyo yan. Lahat. Pero kami hindi. Nagtayo kami ng hospital, pero magbabayad pa rin kami. Yun ang problema namin, pero okay lang yun. Ang Association of Retirees of America, ARA, is spending with this project throughout the Philippines. Yun ang totoo niyan. Ngayon, kung hindi ito tatangkilikin ng Pilipino, well, okay rin. Hindi namin pinipilit ang Pilipinas. When in fact, alam nyo, natutuwa ko sa inyo, si Governor pumunta dito. Tama ba? May story niya ko, Governor ang tumulong sa akin, yung si Pax, yung dato. Sultan, yung tumulong sa akin, yung matanda na yan. Kasi walang tumutulong sa akin na politiko. Walang tumutulong sa akin na tayo ang ospital. Yun ang totoo. Naging kaaway ko ang Hospital Association of the Philippines. Naging kaaway ko ang Medical Association of the Philippines. Naging kaaway ang Chamber of Commerce of the Philippines. Dahil lagi ikaw sa hospital na walang bayad. Bakit kayo mga Pilipino ganun? Sige nga. Why? Business. Mawawalan Parang sila ng business. Ha? Baka malugi na yung hospital. Malugi? Oo. Hindi para yung malugi, ganun yung gawin ninyo. Anong klase tayo mga Pilipino? Yeah. Correct. Ako, kurap? Pilipino. Wala. Akong sinabi sa inyo. After sila sa pera, hindi sa pagtulong. Imagine, itatayo namin ang 17 hospital sa buong Pilipinas. Aming pampera ang itatayo. Magbabayad pa kami ng accommodation, magbabayad kami tubig. Ano ba?
kayong mangyari sa inyo to. Pero hindi. Parang isubo na lang. Isubo na lang. Yun ang magandang usapan. Usapan natin yun. Isusubo na lang. Kontraktor, isusubo na lang ba natin? Alam mo, nagpa-permit ako. Unang permit ko, Bureau of Investment. Para sa pundo. Pangalawa, Philippine Retirement Authority. Tandaan nyo ha. Pangatlo, Bureau of Tourism. Pangapat, CHESA. Panglima, DOH. Panganim, local government. Dadaanan ninyo yan mga kontraktor. Ngayon palang sasabihin ko sa inyo. Yung pipirmahan ninyong mga award, mag-isip-isip muna kayo. Mayroon pa kayong 30 minutes na mag-isip. Pwede pa ka mag-out. Sinasabihin ko lang kayo. Pwede kayo may back-out. Inuman lang tayo. Kape. Welcome tayo. Whatever. I suffer. Sasabihin ko lang sa inyo. Pero ako lang mag-isa. Mabuti kayo eh. May mga opisina kayo, may mga engineer kayo. Dito ang opisina ko na GOCC, Government Owned Company Corporation. Ako ang CPA, akong engineer, sus Maria, akong manager, akong janitor, akong presidente. Try niyong puntahan ng opisina ko. Ang mga tao ko, hindi magagawa. Ang tao ko, sisweldo ko ng mga tao ko, nagpipis ko. Yan ang trabaho ng mga tao. Scare ko yun sa opisina kasi akin lahat yan. Ang trabaho. Kasi wala akong tiwala. Ako nagdodrawing. Pero sasabihin ko sa inyo, mga kontraktor, itong nakikita nyo ngayon, ang nag-design ako. Pero ang trabaho yan, hindi pa nag-graduate ng high school. Ito pa yan. Kaya nyo ba mga kontraktor? Alam ko mga ano kayo, magigiting kayong mga kontraktor. Oo. Kasi kaya nyo yung mag-sweldo. Ako hindi ko kaya mag-sweldo eh. Nang 30,000, 6,000, hindi ko kaya mag-sweldo. Wala akong pera eh. Kayo mga mayayaman naman kayo eh. Ayan. Ayan mo, nakita nyo ito. Ito ang hospital na gagawin ninyo. Ayan mo. Ayan. Anyway, inukumbinsi ko kayo kung kaya nyo. Kapit visit tayong magtutulungan sa project na ito. Kapit visit tayong ano man problema nyo, sabihin nyo sa akin, tutulong ako. Kaya mag-isip muna kayo ng 10 minutes na lang. Ha? 20 na lang. Ganun ako. Kasi ako, 1 man worker ako ha. Tandaan nyo. Pero sabayan nyo naman ako. Ha? Baganin nyo ko sabayan. Tandaan nyo, sina-challenge ko ang mga engineers nyo, ang pilihan ninyo, against ko sa lang ako. Tandaan nyo ha, hindi ako marunong gumamit ng calculator. Hindi ako marunong gumamit ng computer. Pero may computer. Crocodile ang computer ko, ang laptop ko. Pero is petrol, vertical. Sino marunong siya gumamit ng engineer ito gumamit ng marunong slide? Wala no? Halimbawa, nagpulunan tayo, walang kuryente, walang computer, paano tayo makapag-computer? Ha? Ha? Marunong sa formula, no? Ayun dyan. Back to basic.
Hindi tayo pwede sa madalian naman. I want this project, yung 10-story, to be finished within 32 months. Kaya? Wala kayong puproblemahin sa materyales. Binayaran ko ng materyales, pero pabayaran niyo. Bayad kayo, nasa inyong pera ko. Alangan ninyo ko bayaran. Walang pre naman yan. Maliban na lang sa pinupuntahan nyo, may pre doon. Alam ko yun. Kasi sa kayo mga babae na. So, paano natin gagawin? Itong ginagawa ko ospital, itong ospital na para sa inyo. Kasi from Radio 1 to 17 dito. These patterns ay kakaiba ito. Wala kayong pupunanin sa totoo lang. Ang pera ay nasa account nyo. You are not allowed to start or construct the project without my funds in your account. Ang intindi ay pwede ninyong pagsabayin ang tawag doon, sa uli, yung pinipirman ng munisipyo. Hindi, yung isa, yung uli. Construction permit. Hindi, yung pinakahuli. Yung binibigay sa inyo ng munisipyo na tapos ng project. Ha? Hindi, meron pa. Certificate lang. Tawag doon na Occupancy permission. parang gano'n. Occupancy. Kung kayo pumirma sa akin yung tip eh. Masama ba yun? Sabay. Ha? Sabay. Hindi ko kailangan ng tip eh. Ibayad na kayo eh. Ano ang problema nyo? Bayad na kayo, ano problema pa? Pero, mayroon dito mayroon na sasabihin ko lang sa inyo. Number 1 is magbibigay ang BIR sa inyo ng tax exemption. Number 2, ang munisipyo ay magbibigay sa inyo ng accommodation. Part yan ng requirement. Kontrakto, munisipyo. Tax exemption yun, hindi pwede magamit. Kasi may nagamit na yan. Lahat ng project niya na-exempt. Ngayon, ang isa lang sa medyo natin dito, ang problema lang wala tayong job advance. Pwede ko talakayin na yung number 1 to the end. Okay. Bakit ko ginagawa ito na magkaroon kayo ng yung amount ay nasa account nyo na? Kasi para wala kayong tatakbuhan sa akin. Number 1, kaya magkakaroon tayo ng construction drawings. O nga pala, 3 drawing na nasa akin. Ako lang na-drawing yan. 10-story, yun. Meron tayong 3-story building. Meron tayo ng 2-story building, puro yan mga hospital. Depende sa area. Ngayon, all of this may mga permits na yan. Ngayon, ang gagawin nyo na lang, mag-construction drawings tayo. Kasi kung susundin ninyo ang drawing ko, nangungopya kayo, no? Ang mali naman. Di ako nag-ano sa inyo, mangopya kayo. Pero ibahin naman ninyo yan, konti. May konting revision. Para naman kumita kayo. Di ba? Ngayon, magkakaroon kayo ng
BOQ, sarili. Huwag niyong kopya ng BOQ ko kasi malulugi naman kayo. Di ba? O, gagawin natin yan. Kaya ako, sa pag-estimated sa pag-drawing na doon ako. Kaya kayo natutulog, ako din matutulog. Andun na ako kasi titignan ko kung kumita pa kayo, hindi. Ngayon, dito sa paggawa ninyo, pakainin naman ninyo ako. Baka ako'y mga agad. Ha? Ngayon, ang mga dulo-dulo, papakainin ninyo ako, tinitingnan yung drawings ninyo, kasi kinukupya ninyo yung drawing ko. Diba? Tapos na yan, huwag kayo magalala. Sus Maria, Joseph naman kayo. Tapos na yan, oh. Ang mga problema ninyo, tapos na. I have already 315 pages yung 10 story na yun. Tapos na. Kukupyan na lang ninyo, konting ayos, konting ibay naman yung mukha. Mukha kasi ito, sila sa Taylor. Gawin na naman ninyo kasi ang ginawa niyo sa Ramsey. Nagagalit yun naman sa Bishop Ramsey. O, di ba? Mamili na kayo, tatlong drawings yun. Ito yung din story ko. Kompleto na yan, tapos na. Ngayon, ang gagawin na lang ninyo, kukopyahan nyo. Konting rito, okay? Imbes na Elizabeth Taylor, Elizabeth Ramsey namin. Dapat. O, ganun lang. Yan na yun. Tatanungin ko kayo, yan bang drawing ninyo, kikita kayo? Kung sinabi, sir, 10% na magkita namin. Narilagay mo pa. Ano? Kasi hindi man masama yun, kumita. Pero ako lang nagtutuloy sa inyo ng gano'n, ano? Konsentidor, ano? So, dito, ano, yung sinasabi ko lang sa inyo, magkasama-sama tayo. Hindi kayo may utang na loob sa akin, ako may utang na loob sa inyo. Para makatapos kayo, makatapos ako sa trabaho ko. Kasi ito naman, hindi tuloy kasi kundi part of my business. Business na as a part of retirees sa US. So, dito, pag hinawakan niyo isang region, number 1 to, hospital, plus barangay, hindi na ninyo kailangan pumunta sa DPWH. Yung pa lang eh, iwan ko kung ikatutuloy, kagagalit nyo yan. Pag pumunta ka na sir sa DPWH, pagkapas DPWH. Oo, na, PWD na. PWD na. Sir, may bago na pong meaning ng DPWH. Ano yun? Dating pera, wala hirap. Ayaw mo. So, ang inaano ko lang sa inyo, ano, sana unawaan mo yung ninyo, yung konsepto ng ginawa ko. Inaabot ko lang ang pera ng Amerika pupunta dito sa akin. Kasi, kung hindi inaakot, bakit gagawin ito? Bakit sasabihin? Sir, sasabihin, di ba ganun kita niyo? 10% na. Kagilagan mo pa. Meron bang ganun? Ako lang ano. Kasi, tinutuloy ko kayo, baka kumita naman kayo. Diba? Sir, Oo. ano po lang? Sa Pilipinas lang ba ina kayo ng US retire? Oo, dito lang. Other Asian country wala. Wala. Kasi nandito ako. Yun lang. Ang ano dyan. Ang inaano ko lang dito, sana matapos natin. Matapos natin, ang exact, ano na, ito, ano natin ito na sa lalong madaling panahon. Ito kasi, 32 months lang ito binigay sa akin. Ang mga kasama ko. Ganito ito yan. Ngayon, pag nagawa natin ito, ang bonus sa inyo kasi buong region inyo yan.
So, okay na ba yung patalastas ko? Hindi pa. Ang murba ba? Tapos na tayo sa... Tapos na sa 10 minutes. Hindi na pwede yun. Ayaw yung... Naintindihan mo ba na paperman niya yung... paperman niya yung award. Buong region yan. Di ba kayo natatakot yan? Hindi po. Nakakatakot yan. Buong region. Bakit raw sir, ba't nakakatakot? Ano yung mga project? Ha? Ano yun? Hospital, Tintin Plans? Okay lang daw natakutin sila. Okay lang ba? Okay lang ba? Opo, takutin nyo. Di nasa inyo yan ang trabaho. Sige na, gusto mong question. Sige, pag mga tayo ang usapan. Sino mong question? Sige nga. Ano raw si Ma'am? Si Go? Ito, tama na. Yung 32 months of construction recognized by my Construction na. Ah, Good. finish na. Hindi pa po. Ang ginagawa natin dito is only a construction, not an equipment. Maliban ang equipment, mayroon pa rin mga equipment. Pero along the way ng construction, nandun doon ang mga equipment. 60%. Usually po, pag sa hospital, 60% ng building, dapat i-negotiate na yung Sir, para marinig namin, Based on my experience po, pagka 60% na yung building, i-negotiate na yung mga medical equipment for installation, for other, po. Huwag kayong mag-alala. Tapos na yan. Ang mga medical equipment, lumuluha na ngayon. Kailan ba sila magdi-deliver? Sir, pwede po ba kami mag-deliver din? Kasi dealer din po kami dati ng medical equipment. Yun nga lang. Kasi ang ano po nito, hindi po ako after doon sa kita. Usually before, ginagawa kong 5 years yung warranty ng, for example, CT scan. Bakit? Yung extended warranty mo, tulong mo yun sa tao. Sa ibang dealer kasi, 1 year warranty. Sino tutulungan mo dito? Taong bayan. Hindi naman po laging after ka lang sa kita. Okay, ganito. Bibigyan ko kayo ng scope ng equipment natin. MRI. Ang alam natin sa MRI is 26 cuts. But this is 56 cuts. Ang MRI natin is 5 panels. Yes, standard. Kaya along the way ng pag ginagawang building, ipinapasok ng MRI sa loob. Kasi 5 panel yan. Ang equipment sa MRI, ang MRI equipment ay in every OR, meron doon MRI. Tsaka So, gagawan pa ng mga radiation, kasi radiation. Bawat OR, complete po yan ng equipment. Yun ang ibig sabihin. So, ang hospital natin has 5 OR. Yun ang kakaiba. So, kaya sinasabi ko sa inyo na complete yung ng equipment kasi Chinese ang nagbigay ng kontrata. Chinese. Lahat ng equipment, lahat ng mga utilities, Chinese ang nag-quote at sila mag-provide. may utang sa akin yan, sir. Gmail. Okay. Pwede ba like special hospital like Cancer Institute or pwede natin incorporate sa hospital? Kasi actually, ang ano natin, wala tayo ng maganda equipment. Lahat, wala tayo sa Philippines. Capable doctors and capable equipment. Singapore, so far, kasi we can encourage tourism dahil kung maganda yung ano natin, kasi may bago na, metabolic approach, kasama yung nutrition, everything, may bagong approach sa cancer. Iba to. Ang hospital natin ay kakaiba. Dahil kay attorney kanina, nagsasabi sila po dyan magpapamedication,
kailangan ko makinig. Kasi dito, kaya nga kami, mga retirees, halimbawa, kasi mga retirees to, walang paa, walang mata, tapos dala sa bombahan, gumaganon na, andun na yung nag-hysterical, pero gusto nila sa Pilipinas kasi gusto nila makapag-asawa ng caregiver. Anyway, ganito lang ha, nakapag-intindihan. Pero totoo yan. Ang hospital natin, ganito yan bakit kinukumpleto? Kasi, ang magpapamedication dito sa retirees, kumpleto yan. Mga medical surgeons, specialist, 2. Bintik, 2. Nurses, 4. Luis yan. PT, 2. Tapos, ano kayo? Ang sinabi sa akin na, basta kumpleto yan, sa isang room. Ang trabaho nun, i-ano lang yung pasyente. Yun lang, kumpleto yan, marami sila. So, di sila uuwi hanggat hindi yung pasyente cure. Kung ang pasyente inabutan ng 1 taon, 1 taon sila dyan. Hindi medical specialist natin sa Pilipinas, hindi ka naman yung papansa. Yun sinasabi ko kayo. Yung pagkakaiba natin, unkol sila sa ibang bansa. Kasi ang insurance ang nagbabayad ng mga services nito, not the hospital. So, any question ulit? Pero pa po, sir. Sige. Kung wala magtanong, ako ang papasok. Sige lang. Sir, sir. Ito. Game on. Okay ba tayo sa oras? Wala pa. Kaya pa. 5 minutes na lang. Ang katanungan ko po ay not related to the engineering requirements of the building or the construction. Ang katanungan ko, halimbawa yung isang probinsya o isang barangay, kasi barangay din ang paglalagyan mo ng hospital. Sa isang munisipyo, may barangay specific yan. Kanino manggagaling ang permit galing sa Department of Health to establish that hospital? Very good yan. Yan ang magandang tatanungan. Kasi gagawin nyo yan sa kontraktor sa awa ng Diyos. Ang hindi kasi lahat ng barangay ay qualified. Actually, ipat din kita, no? Number 2, ang sabi ng Department of Health, kasi nag-attend ako ng construction hospital under the infrastructure ng DOH. Meron kasing naka-assign dyan na isang departamental It's fixed. na tapos anong specialty ng hospital? Kasi ang sabi sa akin ni Mr. Marcebal dito, na meron ng specific plans at drawings design ng isang hospital. Tapos na-mention yung equipment. Siyempre, ang hospital, na-design yan ay naka-built-in kung anong klaseng equipment na ipapasok. This is part ng engineering. So, halimbawa, buong 1 to 17, anong classification ng 1 to 17 ang specialty na component ng isang hospital? Kasi we are talking dito, may nakita akong 300 yung sa Sultan Kudarat. O general hospital sa may specialty. So, ang bawat region ba o bawat probinsya, kasi yung nagdidikta kasi, hindi man nagdidikta, marami ng konsultasyon ang ginawa ng DOH sa may specific specialty ang bawat region. Halimbawa, sa isang meeting sa Region 3, sa Bataan, more on yung mga kanilang tourism hospital dyan ay may relasyon sa mga aksidente. Nakalimutan ko ang tamang technical term. Because si Mr. Marcebal was present in the meeting that was 2 years ago. 3 years ago. Nung marinig ko itong project nyo, napakaganda ng project na to. So, kung lumalabas dito na meron ka na kayong ginawang plans and drawings at meron ng specific na hospital equipments, kagaya ng mini-mention ng PET scan or MRI na yan, kasi iba-iba ang sizes niya. So, ibig sabihin,
meron na kayong design ng isang muna yung feasibility study. Kasi ang mabigat dito yung full-blown feasibility study. Pero kung meron ng basis na galing doon sa Sultan Kudarat, i-co-copy na lang yun, tama yung sabi nyo. So, i-revise na lang yun at isasabihin ko ang applicable sa bawat rehiyon. At ang mga ilang politiko na kontraktor din ay willing ipondohan to kung gano'n ang magiging sila ngayon. Isabihin ng pondo, ang initial expenses. Kasi kailangan mo ng initial mobilization. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, sinasabi mo. Walang gobyerno na kakagawa ng ganyan. I have to kill myself. Ganito yan. Yung sinasabi mo, that's why I say, I created 800 contractors of the Philippines. Wala nanalo, isa lang na Malaysian pa. Bakit? Anong klase mga kontraktor yan? Lahat ng sinabi mo, all have been bullshit. Kasi walang tumulo sa akin. I spend Bureau of Investment. I spend KESA. I spend DOS. I spend Bureau Tourism. Pero walang tumutulong sa akin. Yun sinasabi mo, matagal na sana yan. Alam mo kaaway ko dito? Ha? Hospital Association. Medical Association. Why? You're a Filipino. I'm not a Filipino. Why? Answer my question. Why? Sabi ng DOH, never did DOH say to me, even the provincial hospitals of DOH is I spend coming from my spend the management packet. And Region 3, and Region 8, and Region 7, Region 5, saan kumuha ng pera? Sa amin. Walang sinasabi ayon sa sinasabi. Mga specialty, walang sinasabi. Bakit ako pinag PTC, permit to construct? Bakit? Why? Yan ang sinasabi mo. Yung sinasabi mo, give me an answer. Kasi nagsuffer na ako. Kayong mga contractor, wala kayong ginagawa ng tama. Nagsuffer na ako. Yung sinasabi nyo, isa ko sa designer ng DOH and Ferrer pa. Consultant ni Architect Ferrer, isa ko. Isa yung kini-question ko. Isa ko sa ni Architect Ferrer nung panahon pa. Ako ang taong rebelde ng DOH pagdating sa mga designing ng dito. Kaya nga ako, dinadala ko rito to questions DOH about that. Why? Bakit nangihingi ng pera sa mga nagpapaano? Bakit hindi ni-accommodate muna? Why? Too much ambitious? DOH? Why? Marami akong questions. Pero, yung sinasabi nyo, that's a big bullshit to me. Kaya nag-create ako, tumitigig para maibsan man lang. Kaya ginagamit yung ko ng Malasakit Center. Andiyan kaya, Malasakit Center. Pero naging kaaway ko yan. Pero ngayon, hindi na. Sige nga, sabihin niyo sa akin, kabataan. Bakit mo OFW hospital? Bakit hindi pa na nayayari hanggang ngayon? Sige nga. Sa San Fernando. Why? Ang question, ikaw tinipitsin ko. Why? OFW hospital sa San Fernando, Pampanga. Bakit hindi yan gumaganon ngayon? Yan na sinasabi ko. Malaking problema. Ako, I have to push through my project
Because this is not my legacy, this is a business. Business na kaming mga retirees, kailan makapupulit sa Pilipinas, nagpapayad kami. Itinayo namin ng retirees ang ospital, pero nagpapayad pa rin kami. Wala kaming hinihingi sa Pilipinas. Ngayon, nagkaroon ako ng PTC. Alam mo yung PTC? Permit to construct. Ini-issue na ng HPIP sa DOH. Hindi ako makakalabasan ng HPIP ng DOH kung ang hospital na design ko is, nag-design lang is ordinaryong tao. Pero ang drawing niyan, different graduating high school. Challenge ko kayo mga engineer. Challenge ko kayo mga architect. Kasi alam ko magigiting kayong mga architect, magigiting kayong mga engineer sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang design ko, nakakaawa yan. Kahit intensity 30, hindi kayang tibagin yan. Yun ang totoo niya. Sinong engineer dito? Itaas ang kamay. Sinong engineer? Wala. Order lang, order. Ha? Kasi tatanungin ko kung sino nakakalam sa stagnant moment. Na hanggang ngayon walang nakakapasa sa PRC. Sinong engineer dito? Sir, baka mamagsak ako. Hindi ako engineer. Anong klase ng mga engineer ng Pilipinas? Engineer? Sa Chinsan, tandaan nyo ha, ang intensity 5 CCU sa amin, everyday. Turon kami sa earthquake. Turon kami doon. Ang last namin is intensity 9. Pero kayo dito, intensity 9, medyo mamamatay na kayo siguro. Ano. Pero sa amin, okay lang sa amin. Lindol pa mo. Sino, kaya tinatanong ko sa inyo, sino engineer ninyo, sino mga engineer sa inyo, kasi tinatanong ko sa inyo, ang stand-up moment, sino nakakalam? Kasi isa ko sa contributor ng PRC, ng examen. Wala nakakapasa. Alam niyo, nagturo ako sa UP, 3 semester, hinulog ko. Buo. Structural. Ganun ako kapag-sik. Ngayon, tatanungin niyo ako. Kayo tatanungin ko. About my design, tatanungin ko kayo. Sino nakakalam sa standard moment design? Wala? So, hindi kayo makakapasa sa akin. Huwag niyo hayaan, sumulma kayo ng... Anyway, tapos na ba? Assign. Ito po mayroon ba? Hindi po exactly connected sa construction background kasi we will be looking for, he said, donations for wala. But ito sa private, tapos like for university, half paying, half free ba yun sa operations? Okay, ganito. Patients and child. Yan, ganito yan. Bakit free? How rate? How big? Ganito yan, bakit donation ng lote? Okay ba yung donation ng lote? Yeah, you mentioned na. Kasi after 5 years, after sa 5 years, pag-suffer namin sa tawag doon, pag ano ng warranty, kasi under warranty pa namin yan, kami pagpapasunod ng tao. 5 years yun. Yung 16 billion, kung nakikita mo yung kanina,
hospital. 16, actually, the 16 billion is the total cost ng construction, equipment, Operations. operation, lahat yan, pati helicopter, andito yan. Pati na yung ambulance, ano doon yung 16 billion. 5 years yun. After 5 years, na-turn over namin sa government. Yun. Kasi the reason why I ask is can you link it with the University Medical Hospital na pwede nila sa para Yung natin, yung hospital, mayroon yan school. kasi like Scholar. existing na medical school kasi for them to donate their property. Pwede ganyan. Oh, pwede. And how big? Minimum. Actually, ang minimum namin, in case, kailangan namin mga ganun. Minimum 5. Pinakabalik yun. 5 hectares? O kasi ganito yan ang Ang nakikita. minimum. O, nagtatanong ko kanina sino pang engineer. Wala nang sumagot eh. Kasi tanongin ko eh. Ngayon, ganito. Kayong papagkwintahin ko ha, kayong papagkwintahin ko. Ang hospital natin, ano yan? 2 hectares. End-to-end yun ha. Wala pang parkingan yun. Pero parkingan na sila yun. Ang isolation natin is 1 hectare. 3 na. 3 na yun ano. Tapos, mayroon tayong i-open nyo nga to. I-open mo yan. Mayroon tayong shelter program sa mga Yes. ito. Hindi barangay na shelter program. Yung bang, kasi may eskwelahan tayo. Anong hospital yan? May eskwelahan. Medical school. Kasi yun ang mag-ano ng Twin building. along the way, na wala na kami, siyang ipapattern yan. More or less, ito siya. Ang accommodation yan, pwede liit yan. Kailangan na natin ng 10 meters. For the existing university. Kasi may notice nga may medical Oo, school. yun. Nagkakonsepto ito na along the way, hindi na kailangan gambalain ng mga neighbor. Yun ang ibig sabihin. Pero pwede naman 5 hectares masaya na rin ako. Pwede existing hospital, mahirap yun, no? Na-renovate. Oo. Vacant lang. Ang sa akin malawak ang idea ko na pagdating ng oras, magiging medical school. Third question ko lang. Kasi after ng 5 years operation mo, i-turn over mo sa RHU. So, magkakaroon tayo ng problema when it comes to accommodation of patients, quality, Hindi. At saka medical. Hindi. No, yung delegation ng isang kapatid natin, na iba. Kasi alam niya bago ko gawin ko, katakot na question ang answer, debate. Muntik na pa kasi nato eh. Katakot na debate. Alam mo, isa lang ako, ang panel 12. Department 10, Hindi, mula sa BY hanggang SEC. Ang debate, ang panel na yun. Ako lang mag-isa. Pero sa walang Diyos, tinatanong ko sila. Kagaya ng pagtanong ko ngayon. Are you afraid of your shadow? Yun lang. Yun lang. Isa-isa ko tinatanong. Are you afraid of your own shadow? Hindi nila nakasabi. Kasi wala akong ibinigay sa kanila sa study ko na hindi tumatama. Lahat yan accommodated. So yun ang nangyari dyan. So, Sir, last question. okay. For the clarification and for the benefit of all contractors na yun, gusto na namin sa malinawan with regards to the funds. Funds? Yes, sir. Yung sinasabi natin na Bureau, potentially, Ganito yan. Ganito.
Ayoko sanang talakayin kasi kayo ang answer sa akin, hindi ako eh. Ngayon, itatanong ko naman sa inyo. Yung tanong mo akong kayong sasabihin. Ngayon, ganito naman. Hanggang kailan ninyo matatapos ang accommodation ng documentation? Ako sir, Hello. Based on my assessment, especially in Region 1, particularly in Ilocos Sur, so with the coordination of LGU, especially municipal, barangay, and governor's office, okay na kami lang sir, settled na. Ang kailangan na lang namin, other government agency like Department of Health, other yung sa na-mention mo a while ago, okay na kami doon. So, I think we can submit all the requirements in 30 days. Yun lang sir, yun lang kailangan namin i-tingin sa nila. Okay. Kasi ganito hindi mo pa gusto na sagot. Ikaw yung tatanong sa salita. Malayo yan. Malayo yan sa sagot ng tanong mo. Ganito yan. Kayo magagawa ng extract ng drawings, patapos i-apply nyo sa local government, tapos dadalhin nyo yan sa DOH, dadalhin nyo sa Central Office DOH, dadalhin nyo sa DAG, dadalhin nyo sa BBM, tapos dadalhin nyo sa Treasury, balik sa Finance, balik sa Treasury, din balik sa BBM. How long? Depende sa ginagawa. siguro sir, mga nasa Sa kakayanan sa process. Kasama sa absent. master sir, siguro mga 6 months. 6 months. Absent po yan. Kasi sa Pero- review pa lang nila eh. Pero ang sa akin huwag yung sabihin na 6 months is hindi nyo magagawa. I-compress mo. Kayo, ganito yan tandaan nyo, marami kayong mga tao. Dito, ako lang mag-isa. I work one. Ako lang mag-isa. Kayo, marami din tao. Alam nyo ba ako? Naglalakad ako. Kayo may mga sasakyan kayo. Ako naglalakad ako. Pero actually, dito ako nakatira sa Manila eh. Sa MOOC ako nakatira. Sa C at saka sa Chill Residences. May 20 units ako sa Chill, may 20 units ako sa C. Tondo. Pero, may parking ng 20 units ko ka. May parking naman sa paglanan. Pero naglalakad po sir. Naglalakad lang ako. Ako lang mag-isa. Hindi pa rin sa inyo, nag-uutos kayo, ano? Pag nag-uutos kayo, tama sinabi na rin. Pero kung kayo naglalakad, ako nilakad ko ito, for 1 month. Tapos, challenge ko kayo. 1 month sir. 1 month, natapos ko yan. All permits from BUI. Ang sanggunian walang problema. Pero sir, sa region kasi, currently applicable si DOI. Kasi meron na kayo. Kung pagkasa, magiging pagkasal na lang kayo. Yun nga sir. 30 na lang yun sir. Kayo talaga, pinatatawan niyo ako eh. Para tayong hindi mga matatanda na. Magpapakasal na lang kayo. Kasi ang kakasal nyo is matured na enough. At mayroon ng, ibig sabihin, mayroon na doon. Imagine na mayroon ng PTC ito. Vertical sa DOH. Katakot-takot na pagbaran. Oh. Ang ibig sabihin dito kayo, aalat na lang kayo. Ang kailangan dito, ang ibig kong sabihin, how long yun yung kukunin ng pera?
Kasi ko yung kukuha ng pera eh. Kapastas sa Cairo nga sa kaya naman. Okay. Ang huli na yan is, tandaan nyo yan, para kayong grupo ngayon, BBM President, BBM Treasury. O yan na. May pangandaman, saan sa Treasury? This project is under PUCC kasi hindi private. Kaya problema yan. So, tapos na bang oras ano? Tapos uwi na ako, din ako pipirma. Tapos na eh. Wala akong pakilang kung anong naman siya. Ngayon, bakit ang pinirmahan ninyo dito is region, one region. Bakit? Di ba nyo nahiwagaan yan? Kasi dapat yan sa inyo, nakalagay dyan, specific. Kung ang pinag-uusapan natin, yan lang. Bakit hindi specific? Bakit sinasabing po? Kasi kasama dahil sa akin dito ang sinasabing Barangay Shelter Project. Ang Barangay Shelter Project kasi ito yung PH. Pero ako ang inaprubahan ng DSO ngayon sa DLG party sa sinasabi natin na shelter, hindi PH. Yun ang gusto kong maliwanagan sa inyo. Ngayon, dito sa paggawa ninyo, huwag niyong iwanan ng barangay kasi kasama yun. Ha? So, sana hindi ninyo kong iwanan, kalabitin. Mangingi kayong tulong sa akin para matapos ang project natin. Hindi ko kayo tatanggihan para lang matapos ang project nito. Okay?